Si Mariela. Buntis ako at ikaw ang ama. Napailing siya. Ang kahihiyan. Ang takot. Lumipas ang mga araw na para siyang tulala. Pilit niyang itinatago ang kanyang kalagayan sa trabaho at sa kanyang pamilya. Ang nanay niya, na medyo sakitin, siguradong hindi kakayanin ang balitang ito. Ang mga kapatid niya, umaasa sa kanya. Siya ang breadwinner. Paano na ngayon? Isang umaga, habang naglalakad papunta sa sakayan ng jeepney, hindi niya napigilan ang masuka sa gilid ng kalsada. Buti na lang at walang masyadong tao. Pinunasan niya ang bibig, huminga ng malalim. Pagdating niya sa kanto, dumaan muna siya sa maliit na sari-sari store ni Aling Nena para bumili ng candy at tubig. "Oh, Mariela, Hisha. Ang putla mo yata ngayon," bati ni Aling Nena, nakilala na siya mula pagkabata. "May sakit ka ba?" "Wala po, Aling Nena. Puyat lang po siguro sa trabaho," pilit niyang ngiti. "Pabili nga po ng sampalok, yung maasim-asim." Tinaasan siya ng kilay ni Aling Nena. "Sampalok? Ang aga-aga. Naglilihi ka ba, iha?" Pabirong tanong nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Nako, hindi po," mabilis niyang tanggi, sabay tawa ng pilit. "Nag-crack-crave lang po." "Sige po, Aling Nena, una na po ako." Nagmamadali siyang umalis, bitbit ang sampalok na tila simbolo ng kanyang lihim. Kahit ang simpleng tanong na iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding kaba. Paano kung malaman ng lahat? Ang tsismis sa kanilang lugar ay mas mabilis pa sa hangin. Hindi na niya kinaya ang bigat na dinadala. Isang gabi, tinawagan niya ang kanyang pinsan na si Lisa, ang pinakamalapit niyang kaibigan at katiwala. Nagkita sila sa isang maliit na kainan. "Lisa, may problema ako." Malaki, simula ni Mariela, nanginginig ang boses. "Ano yun, pinsan?" "Mukha kang problemado nga," sagot ni Lisa, na may pag-aalala sa mukha. At doon, ibinuhos ni Mariela ang lahat. Ang gabi sa Rome. Si Lorenzo. Ang pagbubuntis. Habang nagsasalita siya, walang tigil ang agos ng kanyang mga luha. Nakikinig lang si Lisa, paminsan-minsan ay hahawakan ang kamay niya. Nang matapos siyang magkwento, niyakap siya ni Lisa. "Ang hirap niyan, pinsan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko." "Anong gagawin ko, Lisa?" tanong ni Mariela, ang boses ay basag na. "Natatakot ako. Sa pamilya ko, sa future ko, sa magiging anak ko." Si Lorenzo ba, sinubukan mo nang hanapin?" Umiling si Mariela. "Paano?" "Lorenzo lang ang alam ko. Ni picture niya, wala ako." Napabuntong hininga si Lisa. "Mahirap yan. Pero kailangan mong magpakatatag. Para sa sarili mo at para sa baby mo." "Pero paano ko to sasabihin kay nanay? Baka atakihin yun sa puso." Ang sakit sa dibdib niya ay parang hindi na mawawala. Ang pag-asa na dala ng gabing iyon sa Rome ay napalitan ng isang madilim na ulap ng kawalan ng pag-asa. "Hindi ko alam, Mariela. Pero kailangan nilang malaman. Hindi mo to kayang itago habang buhay." Umuwi si Mariela ng gabing iyon na mas lalong gulong-gulo ang isip. Ang pakikipag-usap kay Lisa ay nakatulong para mailabas niya ang kanyang saloobin, pero ang problema ay nandoon pa rin, mas malaki pa kaysa dati. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama, pinakiramdaman niya ang kanyang tiyan. Isang maliit na buhay ang nabubuo sa loob niya. Bunga ng isang gabing puno ng pag-ibig, o baka naman, infatuation lang iyon. Hindi niya alam. Pero ngayon, hindi na iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang responsibilidad na kailangan niyang harapin. "Diyos ko, tulungan niyo po ako," bulong niya sa kadiliman. "Hindi ko po alam kung paano ko to sisimulan." Ang lungkot at sakit ay bumalot sa kanyang puso. Pakiramdam niya, nag-iisa siya sa laban na ito. Isang ina na walang kasama, na magkakaanak sa isang amang hindi niya kilala, sa isang banyagang ang pangalan lang ang tanging alaala. Ang dating pangarap niyang simple at tahimik na buhay ay tila naglaho na parang bula. Sa halip, isang malaking unos ang kanyang kinakaharap at hindi niya alam kung paano niya ito lalagpasan. Ang tanging sigurado, ang gabing iyon sa Rome ay hindi lang isang alaala, ito na ngayon ang simula ng pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga posibleng mangyari. Ang sasabihin ng mga tao. Ang disappointment sa mga mata ng kanyang ina.
Ang kinabukasan ng batang dinadala niya. Bawat senaryo ay mas masakit kaysa sa nauna. May mga sandaling gusto na lang niyang tumakbo, magtago at kalimutan ang lahat. Pero paano? Saan siya pupunta? At ang maliit na buhay sa sinapupunan niya, paano niya iyon matatakasan? Napahawak siya sa kanyang tiyan. Kahit puno ng takot at pangamba, may isang maliit na bahagi sa puso niya na nagsisimula ng kumapit sa ideya ng pagiging ina. Isang responsibilidad, pero isang buhay din isang parte niya, at isang parte ni Lorenzo, ang lalaking nagbigay sa kanya ng isang gabing puno ng saya, at ngayon, isang habang buhay na bunga. Kailangan kong maging matapang, sabi niya sa sarili, kahit pa ang mga tuhod niya ay nangangatog sa takot. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Tumingala siya sa kisame na para bang doon mahahanap ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Wala siyang nakita kundi kadiliman, pero sa gitna ng kadilimang iyon, isang maliit na determinasyon ang nagsimulang sumibol. Mahirap. Masakit. Pero kailangan niyang kayanin. Para sa anak niya. Ang anak nila ni Lorenzo. Ang dating matamis na alaala ni Lorenzo ay nabahiran na ngayon ng pait ng realidad. Ang prinsipe sa Rome ay naging isang multo na lang, isang pangalang walang mukha, isang ama na marahil ay hindi na niya makikita pang muli. At siya, si Mariela, ay naiwang mag-isa upang harapin ang bunga ng kanilang isang gabing pagtatagpo. Isang napakabigat na pasanin para sa isang babaeng ang tanging hangad lang naman ay isang simpleng buhay. Ngunit tila iba ang plano ng tadhana para sa kanya. Okay, tapos na ang Kabanata 3. Medyo mabigat ang naging emosyon dito. Lumipas ang mga buwan. Ang sikretong itinatago ni Mariela ay hindi na kayang ikubli pa ng maluluwag na damit. Sa kabila ng paunang takot at kahihiyan, mas pinili niyang harapin ang katotohanan. Una niyang sinabihan ang kanyang ina. Gaya ng inaasahan, nagulat ito, umiyak, nasaktan. Pero sa huli, nanaig ang pagmamahal ng isang ina. Niyakap siya nito at sinabing, kahit anong mangyari, anak kita. Hindi kita pababayaan. Iyon ang nagbigay lakas kay Mariela. Ang sumunod na pagsubok ay ang mismong panganganak. At doon, isang mas malaking sorpresa ang dumating, hindi lang isa, kundi 5. 5 malulusog, kung hindi man kalakihan, na sanggol. Quintuplets. Isang himala, sabi ng doktor, lalo pat walang history ng kambal o higit pa sa kanilang pamilya. 3 babae at 2 lalaki. Ang bunga ng isang gabing pag-ibig sa Rome ay naging 5 munting biyaya. 5 bibig na pakakainin. 5 katawang aalagaan. 5 pangarap na bubuin. Napapikit si Mariela habang isa-isang minamasdan ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa isang malaking kuna na pinagdugtong-dugtong. Sina Maria Lorena, Maria Elena, at Maria Sofia, ang kanyang 3 prinsesa. At sina Lorenzo Miguel at Lorenzo Gabriel, ang kanyang 2 munting prinsipe. Ipinangalan niya ang mga ito kay Lorenzo, ang lalaking hindi na niya muling nasilayan, pero siyang ama ng mga anghel na ito. Isang paraan para manatili itong bahagi ng kanilang buhay, kahit sa pangalan man lang. Monologo ni Mariela habang pinagmamasdan ang mga anak. Hay, mga anak. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, kasing liit pa kayo ng mga daga, natatawa niyang bulong. Ngayon, heto na kayo, makukulit na, nag-uunahan ng dumede, nag-iiyakan kapag hindi agad nabuhat. Ang hirap. Minsan, parang gusto ko nang sumuko. Yung pagod, yung puyat, pero kapag nakikita ko kayong nakangiti, kapag naririnig ko ang mga halakhak ninyo, parang lahat ng pagod, nawawala. Kayo ang lakas ko. Kayo ang himala ko. Ang buhay ni Mariela ay umikot na lang sa pag-aalaga sa kanyang 5 supling. Mahirap pero masaya. Ang dating tahimik nilang bahay ay napuno ng iyak, tawa, at walang katapusang pagpapalit ng diaper at pagpapadede. Sa tulong ng kanyang ina at mga kapatid, at paminsan-minsan ni Lisa, na iraraos nila ang bawat araw. Nagtayo sila ng maliit na online business, nagbebenta ng mga baked goods at kakanin, para kahit papaano ay may pandagdag sa gastusin. Si Mariela mismo, kahit puyat, ay tumutulong sa paggawa at pag-aasikaso ng mga order. Isang hapon, habang pinapatulog niya ang mga bata, isa-isang hinaplos ni Mariela ang maliliit nilang mga mukha. Si Lorena, ang panganay, na may nunal sa gilid ng labi, parang sa kanya. Si Elena, na palaging nakangiti kahit bagong gising.
Si Sofia, ang pinakamaliit pero pinakamalakas umiyak. Si Miguel, nakamukhang kamukha raw ni Lorenzo, base sa vague na alaala ni Mariela. At si Gabriel, ang pinakamahimbing matulog pero pinakamalakas dumede. Bawat isa, may kanya-kanyang katangian na nagpapakita ng kanilang personalidad kahit sa murang edad pa lang. May isang maliit na bracelet na yari sa sinulid na may maliliit na beads ang suot ng bawat isa sa kanila. Iba't ibang kulay para hindi sila mapagpalit. Regalo iyon ni Lisa noong binyag nila. Simpleng bagay, pero para kay Mariela, simbolo iyon ng kanilang pagkakabuklod-buklod at ng pag-asang balang araw ay mabubuo rin ang kanilang pamilya. Madalas, kapag nalulungkot siya o naiisip si Lorenzo, hinihipo niya ang isa sa mga bracelet na iyon na para bang doon humuhugot ng lakas. Isang gabi, habang tahimik na ang bahay at tulog na ang lahat, naupo si Mariela sa may bintana, hawak ang isang luma at kupas ng litrato ng Rome na nakuha niya sa isang magazine. Pumikit siya at muling binalikan ang gabing iyon. Ang musika, ang ilaw, ang mga ngiti ni Lorenzo, ang init ng kanyang mga yakap. Isang matamis na alaala na pilit niyang iniingatan. Lorenzo, bulong niya sa hangin. Nasaan ka na kaya? Sana makita mo sila. Ang gaganda at ang gugwapo ng mga anak natin. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Kahit lumipas na ang panahon, hindi pa rin nawawala ang kirot ng pangungulila at ang maliit na pag-asang baka sakaling isang araw, mag-cruise muli ang kanilang mga landas. Pero sa ngayon, ang 5 munting himala na natutulog sa kanyang tabi ang kanyang mundo. Sila ang kanyang inspirasyon, ang kanyang kaligayahan, ang kanyang pag-asa. Haharapin niya ang bawat araw, bawat pagsubok para sa kanila. Ang pagiging ina sa 5 supling ay hindi madali, pero para kay Mariela, ito ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Ang dating takot ay napalitan na ng tapang, ang dating lungkot ay napalitan na ng walang kapantay na pagmamahal. Ang kanyang mga anak ang kanyang 5 munting himala at gagawin niya ang lahat para sa kanila. Habang papalapit siya, mas lalong kumakabog ang dibdib niya. Ang babae ang mga mata niya imposible. Pero, Mariela, halos pabulong niyang tanong, hindi makapaniwala. Ang babaeng hinanap niya ng 5 taon, ang babaeng laman ng kanyang mga alaala, heto, nasa harapan niya. Medyo nagbago ang itsura nito, mas matured, may kaunting bakas ng pagod sa mga mata, pero ang ganda nito, lalo na ang mga mata, ay hindi kumukupas. Iyon pa rin ang mga matang unang nakaakit sa kanya sa Rome. Mariela. Napatayo si Mariela, nanginginig ang mga tuhod. Lorenzo. Ang pangalang iyon, na matagal na niyang hindi nabibigkas, ay tila bago sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang paghawak ng kanyang ina sa kanyang braso, marahil ay napansin nito ang kanyang reaksyon. Kilala mo siya, anak, tanong ng nanay niya, nagtataka. Hindi makasagot si Mariela. Nakatitig lang siya kay Lorenzo, na nakatitig din sa kanya. 1,000 emosyon ang naglalaro sa kanyang dibdib, gulat, takot, kaunting saya, at isang malaking pangamba. Paano? Bakit ngayon? Bakit dito? Maya-maya, isang babae ang biglang sumulpot sa tabi ni Lorenzo, medyo mas bata, maganda at halatang sosyal. Kumapit ito sa braso ni Lorenzo. Hon, sino siya? Tanong nito, maihimig ng selos sa boses, habang tinitingnan si Mariela mula ulo hanggang paa. Hon? Parang may kung anong tumusok sa puso ni Mariela. Siyempre. 5 taon na ang lumipas. Imposibleng naghihintay pa rin ito sa kanya. Malamang ay may pamilya na rin ito. Isang pamilyang hindi sila kasama. Napaiwas ng tingin si Mariela. Ang kaunting saya na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng kirot. Lorenzo. Nabigla si Lorenzo sa biglang pagsulpot ni Cassandra, ang babaeng kasama niya sa business meeting kanina na nagpumilit sumama sa kanya. Cass, this is an old friend. Mariela. Pinilit niyang humiti, pero ang mga mata niya ay hindi maalis kay Mariela. An old friend? Parang ang laking kasinungalingan yon. Si Mariela ay higit pa roon. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Mariela nang marinig nito ang tawag ni Cassandra sa kanya. Nakita niya ang sakit. At hindi niya alam kung bakit, pero nasaktan din siya. Biglang tumakbo papalapit ang isa sa mga batang babae, si Lorena, at yumakap sa binti ni Mariela.
Mommy, nauuhaw na po ako, sabi nito habang nakatingala sa ina. Mommy. Napatingin si Lorenzo sa bata tapos kay Mariela. May anak na siya. Isa. Parang may kung anong kumurot sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag. Sunod-sunod namang nagsilapitan ang apat pang bata, bawat isa ay may kanya-kanyang hirit. Mommy, bili tayo ice cream, sabi ni Elena. Mommy, yung bola ko, napunta doon, turo ni Sofia. Lumapit din ang dalawang batang lalaki. Parehong may hawig sa kanya. Lalo na si Miguel. Ang mga mata, ang hugis ng mukha. Parang pinagbiyak na bunga. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Lorenzo. Mariela. Halos hindi makahinga si Mariela sa tindi ng kaba. Diyos ko, wag naman sana niyang mapansin. Wag naman sana. Pinilit niyang humiti sa mga anak, kahit pakiramdam niya ay bibigay na siya anumang oras. Mga anak, behave muna kayo, ha? May bisita si Mommy, sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Gusto niyang hilahin ang mga anak niya palayo, itago sila, pero paano? Nakatingin si Lorenzo sa kanila, lalo na sa mga anak niyang lalaki, na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Si Cassandra naman ay tila nandidiri na naiinis sa mga bata. Wow, ang dami pala nilang anak, Mariela, sabi nito, may halong sarkasmo. 5. Parang basketball team na, Productive ka pala. Lalong sumikip ang dibdib ni Mariela sa sinabi ni Cassandra. Gusto niyang sumagot, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang oras para makipag-away. Ang kailangan niya ay makaalis dito, kasama ang mga anak niya, bago pa may mangyari.